Guys. Hey guys. Po tayo. Kasama ko naman mga gang-gang pero hindi kami sanay sa bang-bang. So September 24 mga idol ngayon po ipinagdiriwang ang kapistahan ng De La Merced. I'm not sure kung ano talaga yung history behind ng De La Merced pero parang si Virgin De La Merced yung naging dahilan kung bakit na-save sa plague noong 1687 ang Barcelona. 1687. Daming tao ngayon, di ba? Daming tao, brad, Ayan, Yes, sir. Dahil holiday, siyempre karamihan mga walang pasok dahil sineselebrate nga yung De La Merced tuwing September 24 yung mga idol. So, nandito kami sa La Rambla. Under construction ang La Rambla kasi nga matagal lang, alam mo yun, medyo kailangan ng ayusin at baguhin at i-renovate. Dahil malapit na mag-November, so nag-iiba na rin yung weather. So, sa umaga, talagang mararamdaman mo yung lamig, kailangan mo nang magsuot ng siguro mga hoodies o sweatshirt. Tapos sa tanghali, t-shirt lang kasi maaraw-araw pa. Pero pag palubog na ang araw, katulad nito, naka-t-shirt lang ako, ramdam mo na yung hangin, yung lamig. Tulad ng outfit ni Andrea, naka-short lang pero naka-sweatshirt. Kasi nga, lumalamig na. Mapapansin nyo, lahat ng tao papunta doon. Kasi doon dadaan yung mga estatwang higanting nakita nyo kanina. Itong La Rambla, nasa alam ko, 1.2 kilometers. Mula doon sa port hanggang doon sa dulo. Napakasigla ng La Rambla na to, Kasi nga, noong pa to na-construct Dahil nga may port doon, daungan ng mga barko, doon bumababa noong araw yung mga mangingisda, lahat ng mga goods, mga products, mula sa iba't ibang bansa, doon binabagsak. Kaya sobrang siglan. Saan kami ni ate? Gustong-gusto niya ate. Yes, sir. Ito lagi. Ito lagi. Deng, ano ba sa nada? ¿Quieres o no? No? O bes? Bes ka mami? Bes ka mami, ahí. Espera. Bes ka mami. Ayaw ni Andrea. Ayaw sumakay na natatakot. Enjoy the day! Ay, God! Ang lupit ni ate! Ang lupit ni ate! And the champion is Ate Angeline in the house! Panis! Muy bien! Ang galing! So mga idol, tapos na tayo sa Periaan. Yun ang estilo, yan. Periaan, yan. Ng Barcelona, yan. Namakas ako daw, kakasigaw. Tsaka si ate, tinitingnan ko si ate. Well, alam kong magugustuhan niya. Si Andrea, yan ang talagang hindi papapwede. Ay, nagbayad ako. Pero okay lang. Wala eh. Noong uupo na kami, yan, bigla siya nag-back out. Well, mas okay na yun.
Kesa naman baka mapano yung bata. Kuhay yung lobo. Kuhay yung lobo. Sinaraduhan nila tong kalye na to. Oh. Kasi nga, yan ang pagpaparaya. Doon. Pagpaparaya sa festival na ginagawa. Ang ganda, bro. Yan, parang papakita ko sa inyo. Yes, sir. Yeah, doon tayo. Ganda. Pag walang mga kotse, as tao lang akong dumadaan. Yeah. Nag-shortcut kami, kasi nga, daming tao sa kabila. Kasi naghahanap kami ng pwedeng makainan kasi mag-aalas 8 na ng gabi. So, pinagpipilian namin, pizza o KFC. Tara, G! And dami pa naman tao ngayon. Sigurado yung mga restaurant ngayon, puno ng tao. So mga kaibigan, nakakatuwa lang, Since 1687 pa yung tradition na to. And still, mga idol, 2025 na, sineselebrate pa rin nila at pinagpapatuloy nila yung kultura from since 1687. Tinan mo to, Ayun, may mga nakasunod na mga truck ng basurahan, yan, matik, pagkatapos sabay linis. Di ba? Yes, sir. Oy, mga idol, magandang umaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na malamig na kaya nag-jacket ako, Talagang nag-iiba na yung weather dito, mga brother and sister. Sabi dito kami ngayon ni Mami, si Geng. Hindi kompleto yung Geng kasi may pasok sila. Inihatid namin sa school. Meron kaming titingnan na pang-skate nila kasi in-enroll namin silang dalawa sa skates. Si Andrea, marunong na si Andrea kasi na-enroll na namin siya before. Siguro ng mga grade 1 niya, grade 2. So marunong na siya. So si ate ngayon, kailangan niya magkaroon ng mga activities sa school. So in-enroll namin siya sa skate. So magkaklase sila kasi first time ni ate ngayon na in-enroll namin sa skate kasi nga wala siyang sports. Ayaw niya mag-sports talaga. Medyo kailangan niya magkaroon ng mga activities. So andito kami ngayon sa Escriva, pare. Ito ang one of the best coffee shop in Barcelona. At pagdating sa mga pastries, cakes, wow, bro. Saka, Brad, ang sarap mag-cafe dito kasi ang linis, maliwanag yung coffee shop. Alam mo yun, parang ang nasa isang mamahaling coffee shop. At totoong medyo pricey siya kasi, Brad, institusyon ng Escriva. Masasarap at talagang kalidad yung kanilang mga pastries and cakes. Ito yung ni Mami. Pangarap ni Mami ito yung ganito eh. Kaya lang, ibang level to, Brad. Ibang level ng coffee shop to. Wow. Gracias. Napolitana. So, para siyang croissant na may chocolate sa loob. Ito naman, mantequilla croissant. So, sa loob may butter, then croissant. Titignan natin yung kape kasi ako mahilig ako magkape. Titignan ko kung swak sa aking panglasa. Okay lang. Walang something. Pero pasok sa panglasa ko. Matapang siya. Yun pa naman ang gusto ko sa kape. Matapang. Yung pumapalag. Titingnan naman natin yung Napolitana ng Escriva. Wala naman masyadong pinagkaiba. Pareho lang din ng iba sa iba. Okay lang. Crunchy. Ang kakaulat mga pala, andito lang yan yung kung saan nag-originate yung kakaulat. Yeah, testing natin. Is talagang local brand to. Masarap. Ito yung croissant. Yan. De mantequilla. Yan, idol. Testing, pare. Uy, matigas-tigas siya. Matigas, ha? Kamayin ko na, mga idol, Yan. Good. Sarap siya, crunchy. Bago yung tinapay. Sarap. All goods. So mga idol, naging price namin, 12 euros, no? Pero wow, bro, great experience yun kasi
Isa na to sa institusyon, mga idol. Talagang mga sikat ang nagkakape dito. Kita namin si Chef Escriba nandun sa Gedli. Kaya lang may meeting siya eh. Minsan-minsan i-treat mo yung sarili mo, mga boss. Pero kaya sa simpleng pamamaraan mo lang. Rekta kami dito sa bilihan ng mga skates. Pero si Andrea may luma siyang skates. So baka pwede namin i-trade, no? Kasi tumatanggap sila ng mga segunda mano. So ite-trade namin, bibilan namin yung dalawa ng skates para medyo makaminos-minos tayo ng gastusin. Tapos mga kaibigan, rerekta naman tayo sa isang mall, no? Kasi dito kasi tuwing magpapasokan o back to school yung mga bata, binibigyan ng tulong ng gobyerno yung mga bata, no? Na pambili ng mga school supplies nila. So dati kasi 100 euros yun, ngayon binabaan na nila. Ang laki, no? Bawat isang bata, 100 euros. Ngayon, 60 euros na lang. Ang laki ng binaba. Tumitingin kami ngayon ni Mami ng pang-skates ng mga bata. So, ito yung kay Andrea. So, second hand siya. So, 34 euros, pero second hand na siya. Itong kay ate, kasi nga si ate, malaki na ang mga paa niya. Malaki ng paa ni ate. So, nagtitingin kami ng bago, no? So tinanong din namin kung pa pwede, kasi may dala kaming skates na luma, kung pa pwedeng i-trade na ibenta namin yung luma namin para, mura-mura kami ng bibili namin ngayon. Kulay dapat ganito. Malamang kukuha kami ng higher size na isa para kay ate. Nang sa ganon, sa next year, mapakinabangan pa niya. So si ate ngayon, 38 na. So kukuha kami ng 39, pero maghahanap kami ng medyo dark na skate. Hindi na namin lilinisan araw-araw. Ito yung kay Andrea. Second hand lang yan. Pero di ba? All goods na, oh. Pwede na to. Brad, kung tutuusin, nasa to, mga 60 euros to. So, makukuha lang namin ng 34 euros, di ba? Tipid. Bumaba kami para sa tanungin kung i-accept nila yung lumang skates namin. So, hindi na. Kasi lumang style na daw, lumang modelo. Well, anyway, ganun talaga. So, nagtitingin kami ng size 39 para kay ate. So, wala na. Nahihirapan kami kumuha ng size. So, bukas na mag-start yung klase. We decided na kunin yung size 38. So, wala nang size talaga eh. So, ang diskarte na lang, sa next year, si ate na lang ang bibilan. Tapos yung kay ate ngayon, kay Andrea, mapupunta next year. Kawawa naman yung bunso. Ganun talaga. Puro na lang luma, puro na lang kay ate niya. Ganun talaga. Ang total, mga idol lang nabili naming skates. So yung kay ate, 50 euros. Yung kay Andrea, 35 euros. Dahil nga segunda mano, nakatipid kami ng 15 euros. So total, 85 euros. Rerekta naman tayo sa Primark. So ito yung Primark, mga kaibigan, kung saan mga mura yung mga damit. Dahil nga, nag-iiba na yung weather, kailangan na magpalit ng mga bata ng mga damit nila. Sa mga gantong pamilihan, dito lang ako sa Gedli. Kasi tawag dito si Mami ang nakakaalam ng mga bagay-bagay ng mga damit ng mga bata. So, hinahayaan ko lang siya. Alam mo, siguro ganyan naman yung mga tipikong lalaki, no? Na pag sa mga, magsha-shopping kayo ng konti, naka-steady lang kayo. Ito rin kasi yung pinaka-the best day na mamimili kayo. May mga pasok yung bata, hindi namin sila kasama. At weekdays, konti lang ang tao. Yung mga damit dito, made in China, made in Bangladesh, made in India. Kaya ganun kamura. Pero yung quality, Brad, all goods. Hindi na. Alam niyo naman yung mga bata, no? Ang bilis lumaki. No? Kaya ganun din kadalas bumili ng mga damit. Pero si nakakatipid dahil si Andrea, ate, kung ano yung pinagliitan ni ate, sa kanya napupunta. It's not kawawa, pero ano yun eh, ganun talaga eh, strategy yun eh. So, kailangan namin magtipid, alam mo yun, katipiran, being practical lang, sayang naman kasi, di ba? At least, di ba, natututo kami at sila din, no? Kung ano yung meron, dapat pagtiisan at pagkasyahin. Nakabili tayo ng 3 sweatpants, 10 pairs of medyas, panali sa buhok, 2 hoodies, mga underwear ng mga babies. And yun, total nun ay nasa 41 euros. Kung ito-total natin yung skates na atin nabili kanina, so humigit kumulang 125 euros lahat. Ita times mo sa 66,
andito ang kasagutan. Yan. Andito. Ngayon, rekta naman tayo sa isang mall. Pero this time, hindi kami gagastos, no? Gagamitin namin yung card or yung certificate o gift card, yan. Ng eskwelahan na 60 euros each sa mga bata. Diba? Pwede na. Bagay ito, especially kay ate. Kasi si ate kasi mahilig mag-drawing, mahilig maggupit, mahilig sa mga anik-anik na sa mga arts niya. So talagang malaking bagay itong 60 euros na binibigay ng government, mga kaibigan. Each siya, bawat bata. Dati nga 100 pero sana naman ibalik sa 100 euros yung tulong na binibigay nila. Kasi talagang malaking tulong para sa amin to. Pero applicable lang siya sa mga school supplies, pero katulad ng mga damit, sapatos, hindi siya pa pwede. Malakas mag-consume si ate sa mga papel, scotch tape, mga pangkulay. So lahat-lahat, so 60 plus something, nag-add lang kami ng 2 euros kasi dahil doon sa pangkulay ni ate. So okay yun, no? Ang laking bagay nun, laking tulong nun. Shoutouts, no? Shoutouts mga kaibigan sa Generalitat de Catalunya, mga idol. Yan po yung munisipyo ng Catalunya ng Barcelona. Shoutouts. Meron pa kami 60 euros, no? Dahil sa next na kasi ang dami na naming bitbitin, mabigat na masyado. So sa susunod na, hanggang kailan ba yun, idol? Dahil hanggang November naman yung expiration niya. So baka next week na kami mamili pa ng mga pangangailangan ng mga bata. Araw na. Mga idol. Di ba? Tino may araw, bro. Di ba? Yan ang araw. Yan sinasabi ko sa dahil alas 12 na ng tanghali. Mainit na. So, kailangan ko nang hubarin yung jacket ko, mga idol. So, ganun muna yan. Hanggang September, October, ganun na ang magiging weather natin. Pero pagdating ng November, yan. Naka full-time jacket ka na. Full blast. Full blast jacket ka na. Pagdating ng December, yung makapal na jacket naman. Pagdating ng January, naka-mask ka na kasi yung hangin pumapasok sa ilong mo, masakit sa ilong yon, yung sobrang lamig. Pagdating ng February, ganun din. Then March, yan, tataas na yung temperatura, iinit na ulit, back to summer na ulit.